eksklusibong video footage ng review ng itinuturong lalaki ni Daisy Romualdez. Noong linggo sa Davao, pumutok ang balita tungkol sa paglalayas ng 18 anyos na anak ni Daisy Romualdez na si Danita Paner. At sa eksklusibong panayam kay Daisy ng Davao, isang banta ang binitiwan nito para sa mga taong pinaghihinala ang nagtatago sa kanyang anak. Sinabihan ko na talaga yun, pero pina-NBI ko na nga. Talagang ayaw ko doon. Kinabukasan nga, sa pamamagitan ng isang sulat, ay formal nang nagpatulong si Daisy sa NBI para sa paghahanap sa kinaroroonan ni Danita Paner. Humihingi ng tulong si Madam Daisy para malocate yung anak niya, si Miss Danita Paner. Ininterview ko si Madam Daisy, tinanong ko sa kanya kung sino yung mga taong pwedeng lapitan. At kung maaari, imbitahan namin sila dito sa NBI para mahingan namin ng informasyon. Kasunod nga ng kontrobersiyang ito, lumutang ang pangalan ng bokalista ng bandang Galarili na di umano'y isa sa mga dahilan ng paglalayas ni Danita. Ang lalaking tinutukoy ni Daisy sa kanyang mga pahayag, si Kian Cipriano. Hassle eh. Sobrang hassle. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumantad na ang bokalista ng Galarili na si Kian para linawin ang mga paratang na ibinabato sa kanya. Eksklusibo! Kian, ano ang totoo sa inyo ni Danita Paner? Naging magkarelasyon kayo? Kung nagkaroon kayo ng relasyon, hanggang kailan kayo tumagal? Naging kami po talaga before. Kasi naghiwalay na rin po kami kasi nga medyo may personal differences na. Tsaka sa paligid, medyo hindi sangayan din eh. So, mahirap din eh. Kasi kung magkikita kami sa bira-bira sa school lang din. Schoolmates kayo ni Danita? Yes. Okay. Kapag sinabi mong naging kami before, paano nagsisimula at nagwawakasyon? Mga ilang buwan? Umabot ba kayo ng taon ni Danita? Hindi po kasi normal yung relasyon namin. Parang before po kasi kilala ko na si Danita since high school pa. Okay. So parang yung sama namin, hindi rin, parang hindi mo rin matatansya kung gano'n talaga katagal eh. Paano kang kinausap ni Tita Daisy Romualdez nung kayong dalawa ni Danita ay magkarelasyon pa? Kasi before, alam po niya talaga eh. Kasi, siyempre, bata yung anak niya. Siyempre, babae yun. Karil yun, nag-aaral yun, di ba? So, kinausap na niya ako before. Maayos naman yung usap niya. Tapos alam ko rin kasi before ko, hindi, nawala na rin si Danita eh. Lumayas na rin siya before eh. Yung mga NBI, punta na rin sa second round na po sa akin yun eh. Gaano kasakit na wala pa mang ebidensya na ipinakikita, pero eto, nililigalig ka na ng mga kwento na may NPA na tumutugay-gay sa'yo, pinapupuntahan ka sa bahay. Hindi ba parang nag-violate yung karapatang pagtao ngayon? So, ginagawa po, parang hassle eh. Sobrang hassle eh. Sobrang, kasi ako naman po, simpleng estudyante na musikero na ginagawa ko lang yung gusto ko. Hassle lang kasi parang lahat ng daliri na po yun sa akin. May kinalaman ka ba sa paglalayas ni Danita? Ay, wala. Sigurado ako nun. Kahit minsan lang hindi siya nag-text or tumawag sa'yo. Since nawala siya. Oo. So, ibig sabihin na maghiwalay kayo ni Danita, putol agad ang komunikasyon. Hindi na kayo nagkaroon ng pagkakataon na nagkabalitaan pa. Wala nang attempt ng pagbabalikan. Pero alam mong lumaya siya. Alam ko po, nabalita. Tsaka yung mama niya, kinausap din po ako sa school eh. Pumunta yung mama niya sa school. Tapos parang nawala nga kasi, ganyan. So ako, nabalita ko nga rin po eh. So mga siyempre, kaibigan yan. Tapos parang sa tita ako, wala pong dyan. Parang hindi po ako yung rason. Hindi sa akin pumunta, hindi kahit na ano. At noon ngang Biyernes, sa concert ni Eric Santos sa Araneta Coliseum, kung saan isa si Danita sa mga guest na magpe-perform. Marami ang nagabang kung sisiputin ni Danita ang concert. Yes, nandito po tayo sa concert ni Eric Santos dito sa Araneta Coliseum at makikita naman po natin dito sa number 8 na nakalagay sa sequence guide. Mga full song and dance production number 30 Pop, Still to Intro Miss Danita Paner.